ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Pakihawakan po ang mga palaspas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalaganin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, dalhin nyo. Sabihin nyo, kailangan ng Panginoon at hindi nakikibuo yun. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba. Nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kaniya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot naman ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, sa dubungin siya ng may galak. O sana umalulubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin.
Jerusalem, masayang nag-awitan. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Ang mga anghel sa langit, nagtuturing walang patid. Dito sa daigdig, kami nakianim sa kanilang pag-awit. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi na iba sa amin para ang krus namin na yakuin. Paging tapatin mong sa mga pagdiriwang ni aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, binigyan ng Panginoon ng pangunawa ang kanyang naghihirap na lingkod upang kanyang mapagtiisan ang mga pagdusta at pagpapahirap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghihimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masi. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat.
Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya ay inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pagpapakababa ni Jesus ay gayon na lamang, kung kaya siya ay hindi lamang naging taong naghirap, kundi dumanas din ng kamatayan bilang pagsunod sa Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, ang ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya di nakilalang Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinugo. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus sa tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan. Sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus sa tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao.
Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ang mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulog ang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Umuabalang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po tayo. Saglit nating pagnilayan at pasalamatan ang pagkamatay para sa atin ni Jesus. Magsitayo na tayo. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Jesus, kami ay sama sa iyong mga pagdurusa. Yamang ikaw ay diba sa dala namin tuwi na luwalhati ng lahat na. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, pulis, sundalo, Navy. Thank you po. Welcome sa Our Lady of Lasal at Kwasay Parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. You see, may mga detalye sa Biblia na kung minsan ay hindi natin napapansin. Lalo na kung ito'y bahagi, parte, ng mahabang pagbasa tulad ngayon sa ating gospel reading. Actually, yung binasa natin, shorter form pa. May longer form yan. Pero ang haba pa rin. Kaya nga dapat may participation kayo. Kasi kung ako lang ang babasa ng lahat ng ito, maawa naman kayo. At kung ako lang din ang babasa at hindi kayo magpa-participate, baka kayo mainip. So that's it. Mahaba talaga. So may danger na may mga detalye na hindi tayo pumansin. Daanan na lang natin sa pag-iisip na di naman ganong mahalaga. Oo. Hindi maisasama ang detalye sa Ebanghelyo kung walang halaga ito. Katulad na lamang po ng detalye ngayon na tinulungan ni Simon na taga Cirene si Jesus. Maliit lang yung detail. Isang verse lang yata ito. Pero mahalaga ito. Kasi ang isa sa pinakaunang sinasabi nito, napagod talaga si Kristo. Tulad mo, tulad ko. Kasi siya'y naging totoong tao, pero wait, ibang klaseng pagod ito. Una, ikaw ba naman yung ilang oras kang ini-interrogate ng kung sino-sino pagpasapasahan ka? Hindi ka mapagod? Ikaw kaya yung hampasin ng ganito na kapag hinampas sa iyong balat, kumakapit, kaya pag angat, may kasama ring balat, may kasama pang laman. Ikaw kaya yung putungan ng koronang tinik na ito. Nasabi ng mga studies would inflict not less than 50 puncture wounds in your head. Ikaw kaya yung pagbuhatin ng crossbeam ng around 125 pounds ang bigat. Ikaw kaya ang hindi mapagod? Sa dami ng mga tubig, sa dami ng mga pawis at dugong lalabas mula sa'yo. But mind you, pagod pa lang ng katawan yan. Paano pa yung pagod ng kalooban? Lagi kong sinasabi, kapag inspired ang ating kalooban, kapag, alam niyo yun, masaya. Kahit anong pagod, kakayanin mo. Pero kahit wala kang ginagawa, kapag malungkot ka sa puso mo, pagod ang pakiramdam mo. Eto ngayon, yung emotional, psychological, and even spiritual suffering of Jesus. Ikaw kaya yung ibenta, itatwa, iwanan ng mga alagad mo na nagsabi nung unang pati buhay nila ibibigay sa'yo. Ikaw kaya yung mayat-mayat murahin, laitin, at sigawang patay na yan ng mga taong ginawan mo ng maraming kabutihan. At higit sa lahat,
Ikaw kaya yung umako ng kaparusahan ng lahat. Alam po ninyo kung bakit sinabi ni Kristo yung, Ama, why have you forsaken me? Kasi sa puntong iyon, inako ni Jesus ang kaparusahan para sa atin. Simplihan na lang natin, yung pakiramdam ng impyerno, yun kasi yung pakiramdam na malahiwalay ka sa Diyos. Yun dapat ang parusa para sa atin. Pero yun ay inako ni Jesus para sa atin. Ito yung ayaw niya. Sa hardin ng Getsemane, natatandaan ninyo, sabi niya, Ama, kung pwede, wag nang ganito. Hindi siya natatakot mamatay, ang natatakot siya, yung pakiramdam ng kaparusahan na dapat ay sa atin. Pero siyang umako para sa atin. The wrath of God, yung poot ng Diyos, hindi kasi pwedeng walang maparusahan eh. Hindi po pwedeng ang Diyos ay mabait lang. Mabait siya pero makatarungan din siya. Hindi siya magiging makatarungan kung walang paparusahan. So dapat may maparusahan. So paano niya i-reconcile yung makatarungan siya at tayo mahal niya? Siya ang aako ng parusang ibibigay niya. Yun ang nangyari. Kaya yun ang ayaw niya. Hindi yung kamatayan, kundi yung feeling na malayo sa Diyos. Yun ang naramdaman ni Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus. Ama! Yung pakiramdam ng isang taong pinaparusahan sa kasalanan. Yun yung kanyang kinatakutan. Yun ang kanyang inako. At sa puntong ito ng Ebanghelyo, nararamdaman niya na yun. Kaya sabi ko sa inyo, iba yung pagod niya dito. Nasa breaking point siya dito. Nararamdaman na niya yung bigat. Physical suffering, spiritual suffering, combine those things. No wonder, yung mga Romano na ang nagkusa, napatulungan siya. Kasi sa isip at sa mata ng mga Romano, hindi na aabot ng krus ito. Patulungan natin. Hindi ko alam kung naawa, pero po pwedeng isip ng mga Romano, ang order sa atin, ipako ito sa krus. Hindi po pwede nating hayaan mamatay ito sa daan. Ganon yung sitwasyon ni Jesus. Ganon. So isipin po ninyo, pwedeng at that very moment, sabihin niya, Ama, ayoko na talaga. Ayoko na. Hindi ko ito kaya. Pwede yun. Patay na tayo nun. So isipin niyo, please isipin niyo, na habang nasa parang breaking point na, inisip niya ako, inisip ka niya, inisip ka niya, inisip ka niya, hindi. Kakayanin ko ito para sa kanila. Let that sink in. Ngayong mga mahal na araw, magsasakripisyo tayo. Sa mga hindi mag-a-outing, saludo ko sa inyo. Mahirap yan. Mahirap yan. Sakripisyong maliwanag yan. Yung hindi ka mag-a-outing tapos magpa-participate ka lang sa kung ano yung mga gagawin ng simbahan. Yes, pwede namang sa ibang, pero iba yung araw na inaalala mo talaga, yung sakripisyo ni Kristo, iba yung araw na ito. Batiin kitang happy birthday, hindi mo na birthday. Walang dating. Iba ngayon, iba ito. Kaya kung hindi ka mag-a-outing, ito. Ayos ka, Brad. Ayos yan. Pero isang bagay ang sinasabi ko po sa inyo, gaano man katindi, gaano man kalaki, gaano man karami ang ating maging sakripisyo para sa mga mahal na araw, ang mga mahal na araw na ito ay mga expensive, valuable, mga mahal na araw, hindi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, kundi dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Sapagkat pagsamasamahin man lahat ng ating mga sacrifice, wala sa kalingkingan ng tinamo niyang sacrifice para sa ating lahat. Kaya,
Salamat, Panginoon. Yun sana ha, ngayong mga mahal na araw. Huwag muna tayo humiling. Kung meron tayong hihilingin, Lord, sana mag-sink in sa akin kung gaano mo ko kamahal. Yung salamat din kay Simon. Hindi ako nagdududa na makakarating si Jesus sa krus, kakayanin niya talaga. Talagang pipilitin niya yon. Pero malaking bagay yung ginawa ni Simon. Kasi breather yun eh. Ayuda yun eh. Kahit paano, nakahinga nun si Jesus eh. Malaking bagay yun. Meron tayong mga tinutulungan, mga individuals, lalong-lalo na. Isa sa mga lagi kong sinasabi, ate, kuya, tay, nay, hindi po namin kayo pwedeng tulungan lagi. Hindi pwede kasi marami. Pero, nay, tay, kuya, ate, sa moment na kailangan mong tulong, yung kultang-kulta ka na, hindi mo na alam gagawin mo, lapit po kayo. Malaking bagay yun. Yung nasa breaking point ka na, tapos parang, ay tulong, iba yon. Makakatawid ka pa ganon. Ganon yung ginawa ni Simon sa ating Panginoon. At lalong malaking bagay yon, kung tulad din ni Simon, may inconvenience sa ating pagtulong. Naniniwala ako, wala sa plano ni Simon na tulungan ng Panginoon. Kaya nga siya nasa Jerusalem, a-attend siya ng celebration ng Passover. At hindi siya po pwedeng umattend ng celebration ng Passover o mag-alay sa templo kapag madampian siya ng dugo ng tao. So inconvenience yun. Pwedeng ayaw niya yun, pero tinulungan pa rin niya ang Panginoon. Kaya nga napakaganda nung eksena eh. Sa pelikula ni Mel Gibson, The Passion, yan, yung eksena na tiningnan ni Kristo si Simon, na para bang sinasabi ni Kristo kay Simon, hindi mo kailangan gawin to. Pero ginawa mo. Salamat sa iyo. Yung tulong, nagiging ibang level. Kapag yung tumutulong, kailangan din ng tulong. Sa hirap ng buhay ngayon, pag tumulong tayo sa mga nangangailangan ng tulad natin, hindi tulong yun. Pagmamahal, concern, malasakit yun. Ang iniisip mo pag ganito, pag ganon, kailangan ko ng tulong, pero mas kailangan nila ng tulong. Katulad nung ginawa nung pasahero na yan sa may Quezon City, na bago bumaba, nagbayad ng 200. Pagkapahid ng 200, baba na siya agad. So sabi ng driver, talagang intensyon niya na pasobrahan yung bayad niya. Kaya, sir, sino ka man, salamat sa iyo. Katulad ng ginawa ng driver na yan, na nung ang estudyante ay magbabayad na, walang pambayad kasi naiwanan yung wallet sa bahay. Pero sabi nung driver daw, hindi, huwag kang bumaba, atid kita. At bago bumaba, binigyan pa ng 100 pesos para nga naman may pabalik sa bahay. Ang sabi nung nanay, nung estudyante, sino ka man? Salamat sa iyo. Alam niyo yung realization ng driver at nung nanay ng pasahero? Sa hirap ng buhay ngayon, alam nila eh. May mga taong ganito, salamat sa iyo. Iba yung dating kapag yung tumutulong ay nangangailangan din. Alam niyo, naniniwala ako. Si Simon ay padala
ng Diyos kay Jesus. Kasi dumadaing na si Jesus eh. Di ba sa hardin pa lang ng Gethsemane? Hindi ko po kaya. Alam ng Ama yun. Di ba sabi ko naman sa inyo, matulungin ang Ama, kahit tayo. Pero kailan ka mas tutulong? Kapag kailangan ng tao ng tulong. Lalong ganun ang Diyos, kaya nga niya iiwan yung 99 para sa isa eh. Kaya, si Simon ay padala ng Diyos kay Jesus. Ulitin ko, sigurado ako, kakayanin ni Jesus kahit wala si Simon. Pero hindi ako sigurado kung kakayanin ng asawa mo kung wala ka. Kung kakayanin ng magulang mo kung walang malasakit mo. Kung kakayanin ng pamangkin mo kung wala ang tulong mo. Kung kakayanin ng pamilya mo kung wala yung suporta mo. Hindi ko alam. Kaya malaking yung tulong mo. Kasi baka hindi nila kayanin kung wala ka. Hence, wag tayong mag-atubili na maging Simon sa bawat isa. Ang sabi nga po nung isang driver na pinost niya sa jeep niya, kung pwede, pakidagdagan ninyo, kung pwede lang, mahalang diesel. Pero kung hindi, okay lang. At kung wala kayong pambayad, kulang ang pagbayad nyo, sabihin nyo lang, sasakay ko pa rin kayo. Dapat ganun tayo ngayon. Dapat magtulungan tayo. Kasi imposible na walang pinapadalang Simon, si Lord, sa bawat isa ngayon. Lalong-lalo na sa mga tunay na nangangailangan ng tulong. You see, sinasabi natin, be kind to everyone. Kasi yung mga depressed na, konting gawan mo lang ng masama, irapan mo lang yan, baka magpakamatay. So conversely, kahit konting kabutihan, sa isang taong wala ng pag-asa, malaking bagay yan. Kasi galing sa Diyos yan, tinutulungan, ginagamit ka lang. Kaya, kapag nakakita tayo, nakaramdam tayo sa pamilya, nakakita tayo sa paligid natin, kailangan tulungan mo yun. Kasi, ginagamit ka ng Panginoon para maging. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Wait si Nancy. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ipinagdarasal namin ang bawat isa.
lalong-lalo na kung sino ngayon dito sa amin ang may pinakamalaking problema. Yes, Lord, hindi ko man siya kilala, pinagdarasal ko siya. Kahit alam ko, lahat ng prayers namin, kaya mong dinggin sabay-sabay. Lord, kahit na siya na ang uunahin mong pakinggan. Huli na kami. Sapat na sa amin yung wala kaming ganong problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa health. Sila muna. Pinagdarasal namin sila na huwag silang mawala ng pag-asa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung unahin mo ang iba. Kasi kapag iniisip mo ang iba, iisipin ka ng Diyos. Kapag tinulungan mo ang iba, tutulungan ka ng Diyos. Kapag nagmahal ka, mas mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maging parang si Simon Kanawa sa kahit sinong tao na pinaka-nangangailangan ng tulong mo. Sapagkat ang sabi ni Jesus, kapag nagpainom tayo, siya ang pinapainom natin. Kapag nagpakain tayo, siya ang pinapakain natin. Papuri sa Ama, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. In Jesus Christ, Holy Son, our Lord, who was conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified. And He will come to judge the living and the dead. I believe in the Okay. Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Sorry. Ako pala mali. Sorry. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang maawain sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Ating isamo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa banal na simbahan, upang sa pangangaral ng Ebanghelyo tungkol sa matapat at marangal na pamumuhay, kanyang mapalakas sa mga nanlulumo, madamayan ang namimighati, at mapanumbalik ang mga tumalikod sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nasa kapangyarihan, mga nasa pamahalaan, at mga mambabatas, upang aminin nila ang katiwalian at iwasto at sugpuin ang korupsyon sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nakatanggap ng opasala sa pagtalima ng mabuting balita, upang maging lakas nila si Jesus na nagbata ng hirap sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat, upang ngayong mga mahal na araw, makiisa tayo sa mga gawaing pamparokya na maging mabunga ang paggunita natin sa pagpapakasakit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang kapayapaan sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan, ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng tiniduo ng aming kaligtasan, kami ay iyong pagbigyan sa aming kahilingan, yayamang kahit ng iyong anak ay hindi mo ipinagkait, maipakita mo lamang ang iyong dakilang pag-ibig. Sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, Diyos, sa tagapin mo ang alak at tinapay na
isag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't pag-ariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Magutos ka, Panginoon ko, naging tatanim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na wala
dinalas ko sa Kalbaryo. Buhay man, inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Kat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa'yong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagkapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin na tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog
para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagmamahal ng Diyos, sino Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. kung itinigis ng iyong anak para sa akin.
sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin lambong ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa para sa mga mahal na araw na ito. Pakitingnan po yung schedule natin para magka-idea tayo, para malaman natin mga schedule. Halimbawa po, itong darating na Lunes, wala pong misa sa umaga, sa hapon po ang misa, 6 p.m. Salamat po. May pakumpisan lang alas 5 ng hapon. Salamat po. Wala pong papalakpak tapos ng misa. Salamat po sa mga tulong ninyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. mangyaring iyuko ang ulo at hilingin ang pagabasbas ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya namang magbasbas sa inyong lahat pakundangan sa paglingkod niyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa taglinis sa iyo hanggang langit. Salamat po. Yung mga magpapabless po. Lapit lang po.